Kung ang focus sa gani sa Kristohano na nasa sulod, mo na ang higayon nga mabungkag ang simbahan sa Ginoo. And we've seen churches, big churches, nga sa sinugdanan nindot kaayo ang dagan sa ministry, pero pag abot sa unahan, kung kapuyan na ganita nga motubo, mabaho gyud ang simbahan sa Ginoo. Ang tubig nga magpundo, mabaho gyud na siya. Amen. Ang Kristohanon nga dili motubo, mabaho ang Kristohanon. That's why this morning, it should be in our hearts that we are going to grow. Verse number 8, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Verse 11, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. The title of our message this morning, Desire for Spiritual Growth. As newborn babes, desire the sincere milk of the Word. What's the next one? That ye may grow thereby. Ang usa sa butang nga gitinguha sa Ginoo kung luwas ka karon, gusto sa Ginoo nga motubo ka. Dili lang motubo ang imong bulsa, dili lang motubo ang imuhang lawas. Ana or paana? Asa niyong gusto? Paana or paana? Dili lang nga motubo ang atong mga lawas, kundi motubo ang atong Kristohanong kinabuhi. Kay basin unya og ning tubo ang imong bulsa, og ning tubo na ang imong lawas, pero ang imong kalag bata pa, pay buot ang imong spirituhanong kinabuhi. And we must remember this morning that growing spiritually is not an accident, but it must be an intention sa atong mga kasing-kasing. Father God in heaven, I pray nga ikaw magapanalangin sa mensahe this morning. Tabangi ko, Ginoo, nga mapasabot na ko sa imong mga katawhan ang imong mensahe. That at the end of this message, Lord, we will come to the altar and desire to grow. As the year is coming to an end, the year 2025, Lord, may we assess ourselves and examine kung ning tubo ba gyud mi sa mong Kristohanong kinabuhi, or maura gyud gihapon mi sukad pa sa una. Lord, will you please knock into the hearts of your people and tabang mo nga among susihon ang among mga kaugalingon. Holy Spirit, I ask you to work and be among us and work within us as the preaching of your word will continue. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. 2 years ago, a young lady was featured in Kapuso Mo Jessica Soho for her unique physique because she does not age. Ug kani gyud ang atong ganahan, nagpabilin ang iyang baby face. Ganahan mo anang baby face? Tanawa daw ni mong tapad, baby face or yat-yat na. Murag dili na baby face na no? Senior naman na. Oh. Duha raman ni kabuok, senior citizen og seniorito. Duha na kabuok, senior citizen og seniorito. This girl right here became a trending in social media because of her unique physique. Many said, sa ilahang mga komento, sa ilahang mga post sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa iyahang fashion, sa iyahang sinuotan, sa iyahang mga sayaw-sayaw niya sa TikTok, ayaw magsuon sa mga sayaw-sayaw, but for the sake of the illustration, nga nahimo siyang sikat nga batanon tungod sa iyahang postura. And many said that she was like a Barbie doll. Diri sa tua si
Ang barbidal lagi na ito din. Murag absent ng barbidal din, no? Oh. Absent si atong barbidal din, eh. Oh, kisa ka na si Isabel. Oh, absent. Ang gakuan din, mga Annabelle maning na din, eh. Katong Annabelle, batong horror, bitaw nga manika. Mura na mo, Annabelle. Pero daghan ang nag-ingon, hala, ngiga ba aning bataan ni? Mura man og manika. Mura man og Barbie doll. But, in all these positive comments about her clothes, about her makeup, many of her followers in social media noticed that these things that they've noticed were inappropriate for her age. Kabata pa man ana niya, nganong ingon ana naman na siya magnamit? Kabata pa ba gud ana niya unya nganong mura naman na siya og dalaga, mura naman na siya og adult, mamustura. So a lot of them, they were baffled by what is going on with her physique. Her height, ang iyang gitason, was 3 feet and 3 inches. 3 feet and 3 inches. Kana ang gitason sa usa ka 6-year-old nga bata. Size anyos nga bata. However, when the call of the netizens to reveal his age reveal na ta. Tagnaan ninyo, pilay edad aning bataa. Kinsay mo ingon nga ang iyang edad, 10 anyos. Taas kamot, 10. Taas kamot, kumutuo ka nga ang iyang edad, 15. Naa si mamang, 1 million ang price ani, 1 million. Kisay mo ingon nga ang iyang edad, 30 na, 30, taas ka mo, 30. Ang age reveal, upon age reveal, she, at this time, was 16 years old. 16 years old, 3 feet and 3 inches. During the consultation, it was found out that Kate, mo na ang iyang ngalan, si Kate Jasmine, ang iyang problema mauni, he had a growth hormone deficiency. A growth hormone deficiency. So we see the abnormality of his body that we can relate in our spiritual life. Ang problema kung dugay natang luwas, pero 3 feet and 3 inches tall pa imo spirituhanong kinabuhi. Ang problema kung dugay na kang luwas, pero dili gyud ka faithful hangtod karon sa imong pagsimba sa Ginoo. Ang problema kung dugay na kang luwas, pero huyang pagyapon ang imong kasing-kasing, dali ra kang mangluod, dali ra kang muhilak, kanawan ng bata, di ba? Inana ang bata. Dili na ko apil diha, away ko nimo. Di pa na yung mga inanang Kristohanon nga mga walay buot? Hello? Gamay lang gani? Dili na ko. Because these Christians, admittedly, they are not growing in the Lord. They are in the church, but they are not growing, just like this little girl nga naa dinhi nga, abi na to og 30 na edad, abi na to og 20 na edad, 16 pa di ay, paminaw pag-ayo, dili pasabot nga dugay na ka sa simbahan, ning tubo na ka. Ayaw gyud og ibasi sa imong gidugayon sa pagsimba, tungod kay daghang Kristohanon nga dugay nang nagsimba, wala paghihapon ming tubo siyang Kristohanong kinabuhi. In our text this morning, Peter emphasized to the believers the desire of God for His people. And that desire is for every Christian that we are going to grow spiritually. Just as a normal human being, every Christian should not remain the same. Dili ta dapat magpabilin ka kung unsa ta sa niagi, mao ra gyapon ka hangtod karon. O bitaw nang usban ng inyong tubag, pangutanon ka ba? Brad, kumusta naman ka, Brad? Kabalo ka si tubag kasagaran? Mao ra gyapon. Tigulang na lang mo, Brad, kumusta naman ka? Mao ra gyapon. Gatinga na lang ka sa ospital.
Maura gihapon. Maura gyud ka gihapon. So ang imong tubag ingnon nimo sa grasya sa Ginoo nagpadayon sa pagkamang. Sa grasya sa Ginoo nagpadayon gihapon. Kana mo isakto nga tubag because ang Kristohanon mga kaigsuonan dili ta magpabilin nga kung unsa ta sa una maura ta gihapon karon, kung unsa ang atong kinabuhi sa una maura gihapon karon. Every Christian should not remain the same nor deteriorate spiritually as the years go by, as the years pass by. Imbes na kadugay tang Kristohanon, dapat magkanindot ang atong kinabuhi. Dili kayo nagkadugay ng Kristohanon, nagkasalawayo naman hinuon ka. Nagkadugay ng Kristohanon, nagkabati man ang atong mga batasan. Nagkamaot man ang atong tinagdan sa mga tao. Imbis na dugay na tang Kristohanon, dapat mahimot ang Diyos nun. Every time, this is very, I know we can relate to this. Kanang makakita ka sa imong mga parinting, nga dugay na mga nagkita, nakitaan ka, gamay pa ka, niwang pa ka. Pagkakita, ala, dakuan na ni John. Uy! Amo silingan din na ba? Silingan naman. Nagsamtang gapintal diri ga-supervise ko diya sa likod, lantaw-lantaw ko. Mo pa'y pagkakita nila, balik na ko. So nga, John, iduol dyan ko. Dakuan na ni mo, John. Uy, kung may pamangkay ka sa una, ako ang huwag inanda pa po ko kagamya, o niya, 32 na akong edad, o niya, inana pa ko kagamya. Nga naman, ang tinuod nga ning tubo, makita na mismo sa imong physical nga lawas. Magkakita ta, hala, tigulang naman si. Sa una, gwapo man kaayo ni. Karon kay, gwapo na lang, no? Sa una, niwang ka ng imong tapad. Kamong mga niwang na magmaya gid mo karon, maglipay mo karon, kay dili na pirming magniwang ka. Ha? Maabot gid ang panahon nga mapareha mo na mo. Ha? Huwat lang. Padulong na rabang Disyembre, kaon na pod. Sige. Because every growth is manifested in our visible eyes. Muna nga, magkadugay tang magkakristohanon, magkanindot ang atong kristohanong kinabuhi. The longer we serve the Lord, the sweeter it grows. The longer we became a Christian, the better we become as an individual person. Folks, wala ta giluwas sa Ginoo just to continue to live the same and live our lives the same as yesterday. But He saved us to live differently. He saved us aron kita mutubo ta, aron mabag-o ang atong kinabuhi. Just like usa ka butterfly, before ang nindot nga alibangbang maglupad-lupad din ha sa mga kahoy ug sa mga pananom, mga ulod na sila sa unang panahon hangtod nga nag-transform sila, and the science term for that is metamorphosis. Na usab ang usa ka ulod na tubuan siya og pako, and then it turned out to be a beautiful creature of God. Desire for spiritual growth. Ganahan ba mo nga motubo mo spiritually? Number 1, listen to this message. Number 1, unsaon na to nga magtubo ta? Number 1, we must have first spiritual life within us. In other words, this morning, in order nga motubo ka, kinahanglan luwas ka. Amen. Kinahanglan duna kay spirituhanong kinabuhi. That's the first requirement for spiritual growth. Somebody said, if there is life, there is growth. Basta naay kinabuhi, dunay pagtubo. Muna importante kaayo nga ang usa ka tawo duna siya'y Kristo sa iyang kinabuhi. Kaya kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, kung wala ka nagdawat ni Kristo, kung wala kay kaluwasan, kung wala kay spirituhanong kinabuhi,
patay ka spiritually. You are not quickened and alive in the Lord Jesus Christ. Maskin pagsigi kag simba, maskin pag magsigi kag ani sa simbahan, mga kaigsunan, mamatay na lang ka, dili gyud ka motubo, nganuman kaysa sinugdanan, wala kay kaluwasan. Huwag mo gyud na, sige na kung ibalik-balik din sa church. Mga membro, sigurado agyud nga luwas ka. Pastor Nunoy, buhi pa to, magwali sa kaluwasan. Hello, siguradoon yun nga ang tanan luwas. I remember the words of Pastor Nunoy, my father, niingon siya, ako nagto, nga dili tanang mga Kristohano sa simbahan, luwas. Ayaw pagpaluwas-luwas, tinud agyud nga luwas ka. Because, if you are not truly saved, I will tell you, kung ningsimba lang ka tungod sa laing tao, ningsimba lang ka tungod kay naikog ka, kung wala ka dinhi tungod sa Ginoo, I will tell you, you will never grow in your Christian life. Because in the first place, you were never saved. Notice what the Bible says in verse number 1. In 2 Peter chapter 1, are you saved this morning? Kahinumdum ba ka kano sa kanaluwas? Kahinumdum ka kisay nag-share nimo sa gospel? Kahinumdum ka unsa tong adlaw, unsa tong orasa, asa to dapita, kinsa ang nag-share nimo? A very simple question. You must know that you are saved. If you have not remembered those things, kung wa ka nakahinumdum maskit isa sa tubag atong pangutana, so siha imong kaugalingon kung tinud-anay bagyog kang naluwas, kay base nag-assume lang ka nga luwas ka, kay naabot kag simbahan, pero wala gyuday nimo tinud-anay nga gipasulod si Kristo sa imong kasing-kasing. Notice what the Bible says in verse number 1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained notice this, like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. In other words, this morning, spiritual life comes when we believe and when we receive Christ Jesus as our Lord and Savior, because only by believing and receiving Christ as our Lord and Savior, we can be righteous in the sight of God. Munang si Kristo, gitawag siya og manluluwas, tungod kay walay makaluwas nato, walay mahimo natong matarong atubangan sa Ginoo, kay kitang tanan makasasala. Ang makapahimo natong matarong, ang pagkamatarong ni Kristo ngayang gibuhat dito sa cross. And that is what we call the imputed righteousness of Christ. The credited, accounted righteousness of our Lord Jesus Christ to the sinner who is going to hell. Kana nga makasasala kung ikaw mutuo og mosalig ni Jesus Christ, tigaan ka, i-credit sa imuha ang pagkamatarong ni Kristo, ang pagkabalaan ni Kristo, i-credit sa imuhang kinabuhi. Una nga, dili gid makaluwas ang pagsimba. Amen. Uy, simba po doy. Kaya nakaway simba-simba, taas lagi kag sungay. Kaya una-una na to ang pagsimba, makatangtang sa sala. Wala gyud mayong buhat nga makapaadtog langit nga naman. Ang pagkamatarong sa Ginoo, libre, walay bayad. Pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Muna ang pasabot, balik, operator please. Verse number 1, ingon ng Bible, to them that have obtained like precious faith. Igo na lang kang mutuo. Mo nang bililhon ang imong pagtuo, kay kanang imong pagtuo ni Kristo nga imong Dios ug manluluwas, maunay nakapahimo nimong matarong atubangan sa Ginoo. Through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Here is a deeper explanation of the righteousness of God. Romans chapter 3, verses 21 to 26. Ang tao manggod, gusto ang tao maningkamot.
nga mahimo siyang tarong atubangan sa Ginoo. Mo nang ang tao, mo na yung buhaton, magtinarong, mga lagad sa Ginoo, mohatag sa simbahan. He wants to earn his way into heaven. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, ang pagkamatarong, dili atong kaugalingon nga pagkamatarong. Kaya ang atong pagkamatarong, by the way, Isaiah chapter 64 verse number 6, all our righteousnesses are just filthy rags. Hugaw nga trapo. Kailan mo trapo? Ang trapo nga hugaw, maski usaon nimo naglaba, maski pag imo pa nang humulan og ika 100, anig pugaan na, lagom gud na siya. Ngano man, kay hugaw man nga trapo. Ingon ang Bible, mao na ang atong pagtinarong mo nang wa gyud ni isa nato nga makasulod og langit kay buutan ka. Way makasulod na tog langit kay wa kay kontra. Walang tay kontra pastor, may na lang malangit ta. Dili na mo ay basihan ang imong pagkamatarong, dili na credited para mo adto kag langit. Ang i-credit sa Ginoo ang pagkamatarong ni Jesus Christ. So let's go to Romans chapter 3 verses 21 to 26. I hope that we are clear on this. Verse number 21, but now the righteousness of God without the law. Why labot ang balaod? Why labot ang Ten Commandments? Why labot ang balaod ni Moses? Is manifested. Lahi ang balaod ni Moses, lahi ang pagkamatarong sa Ginoo. Is manifested, gipadayag, being witnessed by the law and the prophets. Kay kaning pagkamataronga, gipanagna na ni sa mga propeta sa Old Testament. Verse number 22, the Bible says, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Igo na lang kang mutuo o musalig ni Kristo, himuon kang matarong atubangan sa Dios. Verse number 23, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Being, verse 24, being, tanawa, being, kay matarong ka, gipakamatarong na ka, that's why you are called justified. Kay ang pulong nga just, matarong na ang binisayaan na. So kanang justified, gipakamatarong. Ingon ang Bible, gipakamatarong ka, libre, walay bayad. Munang pagkadako gyud ng binuang nga mobayad ka sa pari para lang makuhaan imong mga sala. Muna gitawag og indulhensya. Di gyud na mata, di gyud na tinuod, giuwat ra gyud ka sa nagdala sa simbahan para lang makapanapi sila. Mga kaigsuonan, any person, any preacher, any leader who will teach you nga kinahanglan kang mobayad para moadto kag langit, dili gyud na iyas Ginoo. Kay ang pagkamatarong libre walay bayad. Grasya ra ni sa Ginoo ang tanan by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Verse number 25, ingon ang Bible, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Ang Ginoo, si Kristo mo'y nahimong halad pasiguli aron ikaw ug ako kitang makamakasasala nga gikaligut-gutan sa Ginoo nga padulong ta sa impierno, ang makapawala sa kasuko sa Ginoo, ang kamatayon ni Jesus Christ. Mo nang nagpaaga sa iyahang dugo, mo nang si Kristo ang manluluwas to declare His righteousness for the remission, kapasayloan of sins that are past through the forbearance of God. Verse number 26, everybody read. Everybody read. Go. To declare, I say, at this time, His righteousness, not our righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Gusto ba ka nga mahimo kang matarong at tubangan sa Ginoo? Simple lang imong buhaton. Dawata lang si Kristo, pasudla sa imong kasing-kasing. Nga imong Ginoo ug manluluwas, I will tell you, ikaw ug ako, kitang nga makasasala, mahimo kang matarong at tubangan sa Dios. Number 1, kinahanglan doon na kay espirituhanong kinabuhi. Doon na kay kinabuhi mismo. That is why the faith that is mentioned in verse number 1 is called the saving faith. My question this morning is this.
Matarong na baka atubangan sa Ginoo, pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo. Kung wala pa ka nahimong matarong atubangan sa Dios, pinaagi ni Ginoong Kristo, ayog uli karong buntaga nga wala ka nagdawat ni Kristo sa imong kasing-kasing. Amen? Ayaw na pag-ugma. Pastor, ugma na lang ko. Ayaw, paniguro. Ganina, pagmata na ko ganinang buntag, I was looking at the news. Kwa na, Katanduanes palang daan, kusog na kayong hangin. Pritigyong kusuga sa hangin. Ang patay na sa bagyong Tino, 200 na kapin. Ang missing, 130 kapin. Ang Vietnam, 5 patay. Karon, nanapod ni si typhoon, super typhoon, Uwan. Ano pong Uwan po yung ngalan o yun? Super typhoon. Super typhoon, Uwan. Wa ta kabalo, kinsay mga matay. Pila kabok ang mga matay. Pero daghang mga tao, before pa naabot si Bagyong Tino, daghang mga tao nga daghan pa sila plano sa ilang kinabuhi. Pero wa sila kabalo nga atong adlaw, maanod sila sa baha. O mga matay sila. Munang di na to angay iugma-ugma ang kaluwasan sa itong kalag. Kinahanglan karong adlaw, doon na kay spirituhanong kinabuhi, doon na kay pagkamatarong nga gikan diha ni Jesus Christ. Now, if you are saved this morning, the Bible tells us that God has already given to us all the resources that we need in order for us to grow. Gi-provide na sa Ginoo ang atong gikinahanglan para motubo ta. Wala gyud excuse sa usa ka Kristohanon. Ani katubang nato sa atong manluluwas, wa gyud ni isa nga makaingon nga ako Ginoo, wa gyud ko kahibalo Ginoo saon nako nga motubo ko sa spirituhanong kinabuhi. God has given to us all that we need in order for us to grow. The Bible says in verses 3 and 4, ingon ang Bible, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Notice the divine power of God in us that enables us to grow and to be transformed physically, transformed spiritually, emotionally, mentally, labaw na mga kaigsuunan sa atong spirituhanong kinabuhi nga ang usa ka Kristohanon mutubo siya og mohamtong siya paminaw pag-ayo walay lain nga makatabang nimo maka-enable nato kitang mga luwas para mutubo ta gahom ni Jesus Christ. That is why dapat natay Kristo sa atong kinabuhi. Kaya kung wa kay Kristo, magsige nilang kag New Year's resolution kada tuig. Di gid mausab mong kinabuhi. The Bible says in verse number 3 nga ang pagtubo sa atong spirituhanong kinabuhi mahitabo na kung mutubo ang atong kahibalo ni Kristo. Verse number 3, according as His divine power hath given to us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him. And the word Him is referring to Jesus Christ that hath called us to glory and to virtue. This morning, dapat masayran nimo ang kinabuhi ni Kristo. Munang na Sunday school, munang na divine service na ay wali. Aron iwali si Kristo sa mga katawhan. And to have a deep relationship with the Lord Jesus Christ and who He is and what He teaches from His words and these words that Christ taught in the Word of God, kining mga pulong ni Ginoong Jesucristo, mga nindot ni nga mga pulong ug mga bililhon nga mga pulong kay kining sa pulong sa Dios puno sa iyang mga saad. The Bible says in verse number 4, it is mentioned there the exceeding great and precious promises. Verse number 4 is connected to the knowledge of Christ through His word. Verse number 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Muna nga,
pagkaluoy gid sa Kristohanon nga wa gani kay basa-basa sa imong Bible, luoy gyud kay ka ngano man wa gyud kay kalibutan sa mga saad sa Ginoo. Pagkanindot sa mga saad sa Ginoo nato. Amen. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo, pagkanindot sa mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi, and God wants us to grow in that promises and the great and precious promises from the word of God. Muna church, wala ko kakita Kristohanon nga nagmahay nga ning sunod sa pulong sa Ginoo. Wa gyud ko kadungog ganay Kristohanon nga nang testimony. Ako church nagmahay gyud ko church ngano ning sunod man ko sa giwali oy, ngano nagsunod man ko sa Bible oy, nagmahay gyud ko. Ang ako gyud madunggan nga nagmahay ko kay ning sukol ko sa pulong sa Dios. Ngano man ang pulong sa Ginoo nindot kaayog mga saad alang kanato. Munang maningkamot gud ang yawa nga dili ta makaabot sa simbahan. Maningkamot gud ang yawa nga dili ka makabasa sa imong Biblia kay nganuman gusto sa yawa nga mabutaan ka sa saad sa Ginoo kay nindot kaayo ang mga saad sa Dios sa atong kinabuhi. The word of God is one of our resources in order for us to grow. Tulo ka mga butang nga gigamit sa Ginoo para motubo ta. Ang iyang pulong, ang atong pag-ampo, kay sa Biblia, ang Ginoo makikstorya nato. Ayaw in taon, pag hulat-hulat sa imong kwarto, Ginoo, istoryahe ko, kumusimba ba ko karong buntaga. Hindi, magtagad po ka dito, bangon, simban. Dili man ang Ginoo makikstorya pinaagi ni ana, makikstorya ang Ginoo sa iyang pulong. Ganing magbasa ka, ang Ginoo magkikstorya nimo. Hello? Have you tried that one? Nagbasa kag Bible, nagkikstorya ang Ginoo nimo? Para manggid ni nako, oh. Ako manggid ni, oh. Pinaagi sa pag-ampo, kita nagkikstorya sa Ginoo. Pinaagi sa Biblia, ang Ginoo nagkikstorya kanato. O dira sa simbahan, kita motubo sa atong spirituhanong kinabuhi. That's why the Bible says in 1 Peter, we've mentioned this a while ago, but let's recite this over and again. 1 Peter chapter 2, verse number 2, as new, everybody, the verse is on the screen, go. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kung grabe kay kakagutom, kay gusto na kang mukaon, karon daghan na kay kag plano, karon magsimba, moadto jud kog Jiris Grill, kay mo order ka to na lumpiang Shanghai, katong ilahang crispy pata, then katong kinilaw, kay gutom, nagkasulay mo anang gutom kay mo ni kagabi. Unya surang-surangon pag yung kasi mong pag-scroll sa Facebook kay naay magmukbang, unya ikaw pod kay kasi labok lang po ka, kay gigutom po ka. Tungod sa grabe sa imuhang kagutom, grabe ang imong urge ni mo ba nga mukaon ka. Ingon anak puta kagutom sa pulong sa Ginoo. Munang, uy, magsayog ita mga anak, dahil magsayog ita dahil kay maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Kay gusto kong makakaon ang akong kalag sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang bata bitaw, muhilak man ang bata, no? Basta dili kakaon, gutomon ang bata. Ngano man, kay mangita gid siya pagkaon. Nangita ba mo sa pulong sa Ginoo? Gigutom pa ba ka sa pulong sa Dios? Kinahanglan doon na tayo spirituhanong kinabuhi. Dapat luwas ka. Are you saved this morning? Then, if you are saved, motubo ka. If you are not saved, kinahanglan maluwas sa kauna. Kinahanglan doon na kay Ginoo sa imong kinabuhi. Aron ikaw, doon na po'y pagtubo sa imong Kristohanong kinabuhi. Number 2, not only we must first have spiritual life. Number 2, dapat natay pagkugi. We must have diligence towards transformation. Now listen to me. Taas kamot, Pastor, luwas ko. Taas kamot, luwas. Are you saved? Now listen to me. Ang pagtubo, dili na automatic. Spiritual growth is not automatic. Spiritual growth does not happen by chance. It does not happen by an accident, but it is a result of an active cooperation with God and intention. Tingwaon nimo ba? Just like
what we have read in 1 Peter 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word. Imo siyang tinguhaon. And so, it is a result of an active cooperation with God and our intention to grow and transform into a like character or the like character of our Lord Jesus Christ. The Bible says in verse number 6, notice this, verse number 6, ayaw gid ninyo kalimtini. Verse number 6 niingon ng Bible. Verse number 5 rather. Ingon ng Bible in verse number 5, 2 Peter chapter 1 verse number 5. Notice the verse. Eyes on the screen. Ingon ng Bible. And beside this, look at this, tanong mo ha? Giving all, what's the next word? Diligence. O saan ang diligence? Kugi. Giving all diligence, add to your faith, add to your salvation, virtue, and to virtue, knowledge. Verse number 6, and to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Mga kaigsunan, ang pagtubo sa Kristohanong kinabuhi, dili na sulagma, kundili imong gitinguha o gikugihan, pinaagi sa tabang sa Dios. Muna nga, maglisod yung tubo ang Kristohanon, kung tapulan ta mo ampo, kung tapulan ta mo basag Biblia, kung tapulan ta mo anhig simbahan, dili gyud ta mo tubo. Ayaw gyud pag-expect nga mo tubo ka nga naman ang pagtubo sa Kristohanong kinabuhi kinahanglan ubanan sa pagkugi. Somebody said this, your pastor cannot help you grow if you're never in the church. Tungod kay ang isda daw nga wala sa tubig, mamatay na siya. Am I right? Ang isda, anikwaon ni mo na, magkisi-kisi pa na. Hangtod nga mamatay. Ang Kristohanon, kung mawala na gani siya sa church, magkisi-kisi pa na, kadyot. Pagkatiyot-tiyot, mapalong. Amen. Nakasulay na mo backslide? Napalong ka? Nawadaan ka gana sa kinabuhing, wala kay ampo-ampo. Ay, yug ing na, ako pastor, maski nag-backslide ko, pastor, nag-ampo, yug ko sa among balay. Hilom diha. Di magani, mag-ampo rin na sa simbahan, kana pa inuwa sa simbahan, mag-ampo. But na. Ako pastor, abin mo pastor, nagbasa yug ko Bible pastor. Grabe. Ang isda nga mawala sa tubig mamatay. Ang Kristohanon nga walay ampo-ampo, walay basa-basag Biblia, walay simba-simba, mamatay gyud na ang espirituhanong kinabuhi. That is why importante kaayo ang pagkugi. Salamat ko nga ang akong ginikanan nagkugi nga naagid mi sa simbahan pirmi. Si Papang kinumdum pa mi sa una, gagmay pa mi mo nang mga ginikanan no. Ayaw ganyan underestimate nga inyong mga anak ginadala nyo din sa simbahan. Kay part na sa responsibility sa ginikanan nga i-nurture up nimo ang imong anak ngadto sa Ginoo. Ephesians chapter number 6. So, kami, gagbay pa mi ni Brother July, kay niagi mi pagkagamay sa una, no, gamay pa man kami sa una. Si Papang nag-mission pa na siya dito sa Sikpaw. Ani kasabado mulakaw na siya. Pero kami iyaming binlan kami ni nanay. Ingnon mi, panimba mo ha. So dito mi sa Kapitolyo manimba ni kabuntag. Pagkahuman si Pastor Bin Asis nya paghuman apil mig mga bata dito Sunday school kaming July at taas mi kamot apil-apil po mi dito munaog nito si Pastor Bin Asis kay pangbunalan to mga bata magdula ba bakso na niya pag adagan ni mga hilak-hilak ang mga bata. Anig-agi niya na matagbuan mi, muana din to siya. Abi na mo bunalan mi. Ingnon na mi. Kinsa may gwapo ninyong duha? Regards sa yung papa ha?
guys, kasi yung Papa ha. Lakaw rin siya. Pagkahapon, dito may musimba sa Tiguma, ilang Pastor Kulantes, gagmay pa may July. Ano man, tungod kay mga kaigsuunan, importante kaayo kung gusto tang mulambo sa Kristohan nung kinabuhi, ayaw pag tinapulan sa pagsimba. Magkugita sa pagsimba. Magkugita sa pagbasag Bible. Awayag yun ang unod ni mo nga dili gusto sa mga butang sa Ginoo. Kaya kung dili ka kabalo mo away, ay nako. Magsige nilang kag forward sa tubangan, magsige kag pangandoy nga motubo ka, pero kung dili ka kabalo mo disiplina sa imong kaugalingon, dili gyud ka motubo sa mga Kristohanong kinabuhi. Wa gyud pulos, maski naa na ang church, naa na ang Bible, grabe gyud. All the resources are available today. Maski sa atong mga cellphone, pwede good nga nanay Bible din na. Pwede na. Pwede na good nga samtang ga-drive ka, maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Pwede na. Gusto pa mo mabalik atong scroll sa una, atong tag-as kaayo, magbitbit patatanan. Nindot na kaayo ang atong generation. Maayo na, nanay tay cellphone. Pwede nang mag-remind sa ato ang atong mga gadgets. Magbasa na kag Bible, bangon na, kay mag-ampo na. Naana nato tanan, pero ang problema, ang pagkugi. Kay nagkadugay ang Kristohanon, nagkatapulan. Amen? Sukad nga naimbinto ang mubakyom nga robot, tapulan na manilihig ang tao. Tapulan na manglaba, tapulan na manglayhay, tapulan na magluto. Munang daghang kay nagsakit sa kidney karon kay sige kaon o pansit kanton. Importante ang pagkugi. So unsa man ang mga butang nga angay natong kugihan. Ayo kalimot ha, ang Ginoo ang muhatag og pagtubo. Ang Ginoo ang maghatag og grasya og kusog gahom nga motubo ta, pero kita mismo sa atong kaugalingon, we must decide and go into the process of Christian growth. Put an effort in your Christian growth. Ang Christian growth mura ni og tanom. Kung kabalo lang ta mamubo, kung kabalo lang ta mo alima, motubo ni atong Kristohanong kinabuhi. Pero kung di kita kabalo mamubo sa tanom, mga matay gyud na kay ihian sa imong iro. So, ang growth nato sa atong Kristohanong kinabuhi, dunay mga ebidensya. Ug mo niyang ebidensya sa atong pagtubo nato. Are you ready? Are you ready? Are you still there? Sige. Unsa man ang unang nga butang, unang ebidensya nga kita ning tubo. Una sa tanan, we have the word virtue in verse number 5. Add to your faith virtue. So dili lang kay luwas ka, kundi tarong nga pod ang imong moralidad. Kay kung ikaw luwas, unya puro ra sayop ang imong pangbuhaton, dili makita sa mga tao nga duna kay Ginoo sa imong kinabuhi. Am I right? Tinuod na. Kung nagbinuang ang usa ka Kristohanon, nagbinuang ang luwas sa luwas. Luwas, nagbinuang. Ang mga tao nga way Ginoo nga maglantaw ay ingon siya, iinana siya moadto na siya langit. Unya, what lagi na lagi? Parihara day mi. Parihara day mi. Tuo kan amor gyapon. Adire na lang ta kung unsa atong naandan, mo puy atong pakamatyan. Because they've seen that those people are not living up to their morals. That there is no moral excellence. Verse number 5, it mentions the word virtue. Mga kaigsunan, ang Kristohanon nga ning tubo, kahibalo siya unsay insakto o unsay dili. That is why we must know what is right and what is wrong. And if you know that it is not right, then do not do it. If you know that it is right, do it. Kinahanglan makabalota. Dili kay, depende ra man na pastor kung unsa nga atong gituhuan. Depende man na pastor kung unsa atong conviction. If God says that it is not right, ayaw nagbuhata. Kung niingon ang Bible nga dili maghubog-hubog, ayaw paghubog-hubog. Kung niingon ang Bible nga ayaw pagpamakak, ayaw pagpamakak. The Bible is the one that helps us to excel morally. So I really like the song Do Right. That reminds me to do that which is right. Mga young people, do right. Please, when you go out,
and go to your schools or go to your respective work, do right. Maski way naglantaw ninyo, way ginikanan nga naglantaw nimo, do right. Kay usa ka adlaw, mabut ang panahon, mawala nang imong ginikanan, ikaw na lang mabuhi aning kalibutan na, wa ni maglantaw nimo, kabalo ka nga ang Ginoo mo panalangin nimo. Kay nagbuhat ka sa insakto. Do right. We must excel morally. Dili kay nagkadugay tang Kristohano, nagkawala tay buot, ang tanang mga sala aton nang gipangbuhat niya, wa na ta kabalo nga dili na maayo. Unya badlungon ka, masuko ka. Walay virtue. Wala ning tubo. Number 2, not only virtue, knowledge. Not only virtue but knowledge. Same verse number 5. Knowledge is referring to the knowledge and the understanding and the discernment of the will of God. Ang Kristohanan nga ning tubo, nakasabot siya nga ang iyang kinabuhi dili na iyaha. Gipalit na ta sa Ginoo. Og ang bili sa pagpalit niya nato ang iyang balaang dugo. We are purchased by the blood of the Lord Jesus Christ. In other words, ningon si Apostle Paul, ye are not of your own. Muna nga ang Kristohanon, pagdawat nato ni Kristo sa atong kasing-kasing, ningon ta, Ginoo, dawaton ti ka, sulod sa akong kasing-kasing, isip akong Ginoo, akong Dios. Mayingon ganit tag Ginoo sa ato pa, siya ang amo, kita ang sulugoon. Walay sulugoon nga magbuot-buot sa amo. In other words, sa atong Kristohanong kinabuhi, kinahanglan makakaton ta nga magpailawom ta sa kabubuton sa Ginoo, dili ang atong kabubuton. Una ko ang Kristohanon ganing hamtong, naaga ni mga bati nga panghitabo sa kinabuhi, ang hamtong nga Kristohanon, muampo og mangayo giya sa Ginoo. Lord, ganong nahitabo man ni nako Ginoo? Giyahi daw ko Ginoo. Kung unsa ang imong kabubuton ani, nganong naingon ani man ni Lord? Dili kay undang akong simbab kapoy. Amin ang Bible be. But ng Bible na. Because wala ka ning tubo. Not only knowledge, temperance. Temperance is mentioned in verse number 6, and the word temperance means, what's the meaning of temperance? Pagpugong sa kaugalingon. Ang Kristohanon nga ning hamtong, kamao siya mo pugong sa iyang kaugalingon. Suko na, pero kamao siya mo pugong. Sa una, mukuha din nagpinuti. Di ba? Oh. Sa una, palos din na. Pagansi. Karang naong si mong tapad, wa pa na naluwas. Napagansi. Tanawang naong anaom, rag naong pinuti. Asa na pagansi? Pagansi, bagod ko. Yahay! Ako pa'y binuangan, unya, pasa manawi! Na rin ang tao. Nga naman, wa makaning tubo. Pero ang tao nga luwas, kamao na mo pugong sa kaugalingon. Kabalo ka nga nung daghang mga tao nga ni daghang problema. Daghang Kristohanon nga nay mga problema sa kinabuhi. Kay di ka mao magpugong sa ilang kaugalingon. Ang kaulag sa unod, kinahanglan may naman napugngan. Dili biya pasabot nga luwas ka, wala kay pangibog sa unod. Bana ka, di ka kabalo mo pugong sa mong kaugalingon. Asawa ka, di ka kabalo mo pugong sa mong kaugalingon. Dako kayo ng problema. Importante ang self-control. Amen? Sa panahon sa kasuko, pugong sa kaugalingon. Amen? Kakita ka gwapa, unya minyo na ka. Last na lang, be. Last na lang. Pugong yun. Pugong yun. Amen? Amen ba mga gwapo? Mga gwapo, rin nito mga bana din hiyo. Patang paita. Si Ellen Adarna o si Derek Ramsey, gabulag yun sila. Muna nga,
Ako nahadlok gani ko basta magbulag mi ni Mrs. ba kay pare-pareha ra ba mi Direk Ramsey ra ba uguan. Pastang paita no, paita kaayan ng imong asawa, imong bana gwapo kaayo murag halos tanang babae maibo, pastang paita gyud. Kinahanglan gyud ang pagpugong sa kaugalingon. Listen to me. Kini nga mensahe dili ni para ninyo, ako ni parehan kitang tanan ni apod ta ni tanan. Pagpugong sa kaugalingon. Temperance. Unsay mahitabo kung di ta kapugong, di ba? Makabuhat tag mga butang nga dili maayo. Then not only temperance but also patience. Patience, according to verse number 6, patience is referring to our perseverance, our endurance in the time of trials and afflictions. Sa panahon sa kasakit, kung duna kay pailog, makapadayon ka. Tanawan ng bata nga way pailog. Away ko ni mo ha. Nga naman, di man siya kapugong sa iyang kaugaling. Wa siya'y pailog. Importante ang pagpailog. Sa panahon nga dunay mga kasakit sa kinabuhi, pailog lang. Sa panahon nga dunay mga problema nga di ka kasabot, pailog lang. Kaya ang Ginoo naglihok sa imong kinabuhing Kristohanon. Then, not only that, but we also have here godliness. And this refers to our life, the kind of life nga nagpahimuot sa Ginoo nga doon natay dakong pagtahod o kahadlok sa Dios. Ang Kristohanon nga ning hamtong anig wala na nagtawo nga naglantaw niya ang iyang hunahuna o kasing-kasing. Moingon siya, magtinarong ko, bahalag wala ang akong bana or asawa or ang akong mamagpapa nga naglantaw. Magtinarong ko kay dunay Dios nga naglantaw nako. Doon na kay kahadlok sa Ginoo. Ang Kristohanon nga wa pa ning tubo, ang kahadlokan ang pastor. Huy, ayaw mo ana ba? Kasi Pastor Jun, naara ba? Pastor Jun, Pastor Jun, takan mo, dakan. Mura ba ito ang pastor kay horror? Mura ba ito wakwak ang pastor? That's why ako gitudloan ko ni Pastor Reba nga, kanang ang mga bata, tigaan og mga pagkaon, mga candy, kay gusto nako nga nagdagko sa mga bata, di sila mahadlok nako. Mura bag luoy kay aning pastor ba anig agi din kung moagi ko din ha, dira pod mangagi tanan, murag likay-likayan bitaw. Ito na ta. Ang kahadlok nato wala sa tao kundi naa sa Dios una sa tanan. Young people, kung wala kay kahadlok sa Ginoo, wa gyud kay kahadlok sa imong ginikanan. Pero kung doon na kay kahadlok sa Ginoo, mahadlok ka sa imong ginikanan. Godliness is very important. Brotherly kindness. This refers to our love and treatment to each other as brothers and sisters in Christ. Kita mga Kristohanon, tarungon gyud natong tratar atong isig ka Kristohanon. Hello. Brad, kumusta? Uy, ampo ko nimo ha? Oh, nanapod ning, tanawa, mangutang na pod niyo. Oo. Ayaw. Ato silang tarungog tratar. Christians, our fellow Christians, our treatment with our brothers and sisters. Muna nga ang Kristohanon diri sa church, I will always announce kinsa ang mga people nga atong i-pray kay ang tinuod nga Kristohanon moampo ka sa imong isig ka Kristohanon. Dili lang ikaw magampo sa imong kaugalingon, kundi dili i-appeal nimo ang uban nga sila panalanginan sa Ginoo, dili kay ikaw lang ang panalanginan. That is brotherly kindness. And then the last one is charity. Charity is referring to our love for all men, especially to the lost and the dying world. Kung ninghamtong ka, doon na kay pagbati sa mga kalag na nangawala. Ang Kristohanon nga hamtong, aning makakita siya sa mga unbeliever, wala na siya, luuya na nila, uy. Ang Kristohanon nga, wala na hamtong ha, wala siya nga, saan mo na siya, uy, kuwan mo na siya, saan mo na siya, uy, kuwan mo na siya. Ang Kristohanon nga ning hamtong, wala siya, may tag maluwas ni siya, uy. Lord, luwasan ni sila, Lord. Lord, abrihi lang kasing-kasing. Lord, may tag maluwas ni akong ginikanan. Lord, may tag maluwas ni akong parinte, Lord. Oy, nga naman, ang tao nga ning hamtong, ang Kristohanon nga ning hamtong, doon na siya'y pagbati sa mga kalag nga nangawala. That's why we have
Missions Month. We have World Missions Conference. And we preach about soul winning because we want to cultivate that heart, that love for souls. Doon na tayo gugma sa mga kalag. Sama sa paghigugma ni Kristo. Nga si Kristo ning hilak. Sa nakita niya ang mga tao nga nagkatibulaag, daghan kaayo. Diingon siya, kaluoy sa mga tao nga way magbalantay nila. Nga naman doon na siya gugma o pagbati sa mga kalag. All these things, if you have these things, the Bible tells us nga, makita ang spiritual growth mismo sa atong mga mata sa usa ka Kristohanon. Notice what the Bible says in verse number 8 before we'll end the second point. Verse number 8, for if these things be in you, kung kaning mga butanga, this, plural, these things, katong charity, brotherly kindness, patience, temperance, virtue, godliness, kaning mga butanga, kung naa daw ni nato, o dili lang kay naa nato, kung dili, mudagaya, and abound, ingon ang Bible, they make you that ye shall neither be barren, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At ang usa ka Kristohanon nga naa ning mga butanga, makita sa iyahang kinabuhi ang bunga. In other words, makita gyud mismo sa atong mga mata o sa mga mata sa uban nga mga tao nga ikaw ning tubo ka. Lipo kay mo ingon tag ning tubo na ka ay dili man ni makita akong pagtubo kay naman ni sa sulod dili na ingon ana oy. Ang spiritual growth visible na makita sa imong binuhatan. That's why we sing the song, be an example to the believers in word, and in conduct, behavior. Be steadfast in love, in faith, in purity of life. Nga naman, kay makita ning mga butanga sa atong kinabuhi, sa mga Kristohanon nga nagsunod nato. Now we have new believers right here, dinhi nga naglingkod. Kitang mga dugay ng Kristohanon, mahimutang example nila. That's the challenge why we have this message. And the last but not the least is that we must have sight for the rewards of growth. Abi nimo no, anong gusto sa Ginoo nga motubo ta? Kabalo ka kinsay panalanginan kaysa mo benepisyo ani, walay lain ikaw nga ning tubo. God wants us to grow because growing spiritually is rewarding and beneficial for the believers. Unsa ang una nga benepisyo kung ikaw motubo ka spiritually? Una sa tanan, mas malig-on. Number one, it helps us. When we grow spiritually, it helps us in assuring our salvation. Kani bitang motubo ta? Kani bitang makita nimo ang kabag-uhan sa imong kinabuhi? Makaingon jud ka nga, Lord, luwas gyud ko Ginoo. Lord, salamat Lord ha. Dili pa ko ingon ani sa una Lord. Karon ingon ani naman ko karon. Tinuod gyud ka nga naa sa akong kinabuhi. Amen. Nakasabtan niyo pasabot nako. Look at your Bible. Look at verse number 8. Ingon ang Bible. Verse number 8. Ingon ang Bible. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus, of our Lord Jesus Christ. Verse number 9. Verse number 9, ingon ang Bible. But he that lacketh these things is blind. Buta. Kung wala daw ka atong butanga ba, luwas ra ka. Kutob ra ka sa faith. Kutob ra ka sa luwas. Wala ka atong temperance, godliness, patience. Wala kay charity, brotherly kindness. Wala ka. Luwas lang ka. Mora na. Dera ka kutob. Ingon ang Bible. Ang kulang aning mga butanga, buta. And cannot see afar off. Look at this. And hath forgotten. Kaluwasan na. And hath forgotten that he was purged from his old sins. Mudang naay Kristohanon nga dugay ng luwas, ang iyang kinabuhi og unbeliever. Nganuman, wala man siya ning tubo sa iyang spirituhanong kinabuhi. And so you live day by day like you are not saved. Ug matingalan na lang ka, lahi lagi to siya ay. Lahi lagi to siya ay. Halagi panalangin na lagi to siya sa Ginoo. Lord, ako Lord, ngano man ko Ginoo, ngano man kay wala man kaning tubo sa imong Kristohanong kinabuhi.
So when we are deficit of these things, we will remain a worldly minded and a carnally minded Christian. Ug buta ka, wala kay pananawon, wala kay spiritual vision, mura ra kagway Ginoo sa imong kinabuhi. In other words, dili gyud makita o dili mapanalanginan ang mga tao sa imong kinabuhi. Muna importante nga motubo ta. If you are saved this morning, I ask you to desire to grow spiritually. The second benefit, og tuluran ni kabuk, number 2, the second benefit is that it helps us to avoid backsliding. Kung mutubo ta, mas ma-minimize nato nga magpalayo tas Ginoo. The Bible says in verse number 10, "Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure." Sigurado agyod nga ikaw luwas. Tanawa ha? "For if ye do these things," look at this. Look at the last line. "Ye shall never fall." If you have these things, kanus aman mag-backslide ang Kristohanon sa di magbuhat og sala. Kanus mo sulod ang sala kung wa tay kahadlok sa Ginoo. Kung wala tay pagpugong sa tong kaugalingon. Kung wala tay pailob, mosulod ang sala. Og mo backslide din ang Kristohanon, mo palayo siya sa Ginoo. Importante nga motubo ka para ang Kristohanon dili ta matagak sa pagpalayo sa Ginoo. And here's the last thing, ug mo ni ang pinakanindot. Kabalo ka nga nung tingwaon nimo nga motubo ka. Kay usa ka adlaw tagbuon ka sa Ginoo dito sa langit. Og ingnon ka sa Ginoo, "Well done, thou good and faithful servant." Pagkanindot, salamat sa imong kinabuhi, daghan ang napanalanginan. Paita po doon, ikamatay ni mo, no? Brad, daghan, inon ka sa Ginoo ba, anak, daghan, kag napandol ni mo, nak. Tungod bitaw ni mo, nak, no? Ang mga tagapagadian, wa na naluwas. That's not what we want to hear. We want to hear the commendation of God. Paminaw mo pag-ayo, ayaw pagita sa pagdaig sa tao nimo. Ang imong tinguhaon nga ang Ginoo mo daig nimo. Verse number 11, look at this. Verse number 11, last verse. Everybody, verse number 11. Everybody. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Usa ka adlaw, tigaan og pagpahinumdum og ganti sa Ginoo kung ikaw ning tubo ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Dili lang ni gimik-gimik sa Ginoo. Dili ni talo-talo sa Ginoo ang pagtubo.